ano po daw yung hinihingi nila. Okay, Attorney Paula, ito po ngayon si Senator Trillanes. Yes po, Senator po. Good morning, with all due respect. Ang sinasabi po sana ni Mayor Duterte, for him to open the bank accounts, you should execute an affidavit attesting to all your claims, how you got them, and your sources, just so we can verify that they are true. Okay, alam nyo yung hinihingi nyo, mga drama yan. Kahit ibigay ko yan, hindi niya pabubuksan yan. Yung nga, ganito, no? Simple po yung hamon ko. Pirmahan niya yung waiver. Pagka mali po ako, magre-resign ako sa Senado. No, sir. Dyan, saksing buhay po si Mr. Paula. Hello, Senator, andali muna ha. Apo, sorry po ha. Gentleman, lady, sandali lang ha. Paula, we give Mr. Trillanes the chance muna, just a few seconds. Pagkatapos niya, paghinto niya, I'll tell you to proceed para hindi tayo sabay-sabay. I hope you don't mind. Sige. Senator, go ahead, sir. Okay. Ito, no? Ang hamon ko nga, firmahan niya yung bank secrecy waiver. Pagka nakita natin na mali yung akusasyon ko na meron siyang 2.4 billion pesos na transactions dun sa accounts niya, magre-resign ako ora mismo sa Senado, magpo-pull out na ako sa BP race, at wala na ako sa politika. They can sue me, whatever. Andiyan, saksing buhay si Ted at yung mga nakikinig sa atin. At ito in-announce ko to, buong sambayan ng Pilipino ang saksi dito. Hindi mo na kailangan ng affidavit. Pagka sumabit ako dito, tapos na. Kasuhan nyo ko, wala na akong mukhang iharap dito sa mundo. Ang inyo po. Huwag na tayo magdramahan kasi ganito, no? Nung last na yung spokesman na nagsabi, hindi daw totoo, inexistent daw. Different sa ABS-CBN nagsabi yon. Yung pala sinungaling. Sinabi mismo, nung nagkabistuhan na, kasi may nag-deposit, lumabas, umamin na obliga si Mayor Duterte. Ngayon, may mga drama na naman. Alam nyo, hindi mawawala yan. They are buying time para umabot sila ng eleksyon. I will not give them that. Kung meron tayong panahon, I would give them that, but hindi natin gagawin yan. Opo. Senator Sani. Senator. Opo. Yung mga sources, ito lang po, Mr. Ted, yung ating mga informante, I will protect them. Kaya lumalabas tong impormasyon na to dahil alam nila na kaya po silang proteksyonan. So, hindi ko gagawin yan. I will not fall into that trap at i-expose sila. Opo. Senator, please hold on. Let's listen to Attorney Paula. Attorney Paula, go ahead. Opo. Okay, I understand po where he's coming from. Pero ang amin lang po, sir, bakit po kayo takot mag-execute ng affidavit? Mabilis lang po naman yan ina-execute. You only type it down, you swear an oath, you go to a notary, and he notarizes it. Para lang po ma-verify na totoo. Yung sinasabi niyo po na kaya niyong proteksyon yung inyong mga tao, opo, naniniwala po kami. Wala naman pong harm na pupunta sa kanila. Hindi po kami nagsisinungaling. Sinasabi po namin, hindi nag-i-exist yung ₱1,000,000 account. Yun po ang aming sinasabi. Ngayon po, sir, bakit po natin ito tolerate? I'm sorry po I am very idealistic when it comes to the law. And being a young lawyer, I stand that rule of law should prevail. Sa akin po, sir, bakit po ba ayaw natin sundin ang batas? Bakit po pagkalaban okay lang na gamitin natin rules outside the law? Bakit po hindi pwede? Bakit po ganon, sir? May I have an answer for that? Sorry, I'm just very passionate about the law. Okay, ganito, no? Una-una, wag niyo akong paandaran about rule of law kasi yung mismong amo ninyo, si Mayor Duterte, nagsasabi na... Hello, gentleman, Senator Sani, sandali lang, ito na naman po tayo, nagkasabay-sabay eh. So, Attorney Paula, tapos ka na, no? Pwede na bang magsalita si... Oh, sige. So, okay, go ahead, Senator Sani. Okay. Sabi ko nga,
wag tayong paandaran dyan sa mga ganyan mga legal obstacles, mga technicalities. Ginawa na po ni Vice President Bina yan. Hindi umubra. So ngayon, ganito. Yung amo nyo mismo, rule of law, siya nga mismo nagsasabi na pumapatay siya ng tao. Kaya wag nyo akong paandaran. Natanggal yung tapang niya dito. Kasi ganito, excuse me, I'm still talking. Ganito yan. Maliwanag ko, simple. Hindi ako natatakot na affidavit. Hindi nga ako natakot sa kanya na in-expose ko ito eh. Kasi yung mga ganyan ng mga palusot na ganyan, misdirection yan. Simple lang. Pumirma ka ng affidavit, nang hamon siya nung Marso waiver pala. Nang hamon siya nung Marso na magpapirma daw ng waiver lahat ng presidential candidates para transparent. Ngayon na medyo may akusasyon sa kanya, hindi na siya pipirma. So, dyan yung makikita kung sino talaga yung natatakot at may tinatago. Okay, so Senator Sani, just hold on. Attorney Paula, please. Sinabi na nga po niya, sir, pipirma po siya. Hindi po siya natatakot. At yung, if I don't get you wrong, sir, so wag na po tayo sumunod sa batas. Yun po ba ang sinasabi ninyo? Pag meron tayong gustong gawin, wag baliwalain na natin yung batas. Gawin na lang natin kung anong gusto natin gawin. Yun po ba ang inyong sinasabi, sir? Kasi po, I'm not for Vice President Binay, but I think he has his rights also. Hindi po pwede na akusahan po natin na hindi po valid. Kaya po tayo mayroong Korte Suprema, kaya po tayo may institusyon. Pag hindi po natin po sinunod, sir, kaya ano na po mangyayari sa ating bansa? Kaya sa amin lang po, sir, let us put the imprimatur of the law. Execute an affidavit. It's as simple as that. Kung totoo po ang inyong sinasabi, ilagay niyo po sa affidavit, sir. Yun lang po ang amin. Okay, sige po. So I'm giving you, Senator Sani, your answer to the statement of Attorney Paula, and after this one, I'm going to give Attorney Paula the closing statement and you, Senator Sani. Go ahead po, Senator Sani. Okay. Ganito po yan. Sino ba ang nagsasabi na naglalabag tayo ng batas? Doon sa investigasyon ni Vice President Binay, wala tayong nilabag na batas. Lahat po ng investigasyon, nag-gather tayo ng evidence, saklaw po yan nung mandato namin at kapangyarihan ng Senado. Yung ginawa po namin yan, precisely, kaya nga kami humihingi ng waiver sa kanya ng bank secrecy precisely because we want to follow the rule of law. Ngayon, wag mo akong baliktarin, Attorney Paula, kumaga dito, palulusutan nyo pa kami. Natumbok namin, may akusasyon ako, 2.4 billion pesos ang kanyang pera sa accounts niya. Simple lang yan. Prove me wrong by signing the waiver. Tapos, pag nagkamali ako, tapos na, ora mismo magre-resign ako. Wag na natin paikot-ikutin pa dyan sa mga rule of law niyan kasi wala naman naglalabag ng batas dito. Okay, so Senator Sani, just hold on. Ma'am Paula, reaction to his statement and then your closing statement. Okay. Apo. Okay. For me po, sir, wala po tayong Senate investigation ngayon. Wala pong prosecution. Ang nangyayari po ay persecution. Hinahabol niyo po kami ng mga fork. So you are going after our heads using unverified information. Ang sa amin po, yung pagpapahingi po namin ng affidavit, ito po ay para magkaroon po kayo ng imprimatur ng law. Kumbaga, kung meron kayong sabihin na hindi totoo under oath, meron pong repercussions yan under sa batas. Kasi po yung sinasabi nyo na pag nagkamali kayo, ay bibitiw kayo, hindi pag sa ilalim po ng batas, pag meron ka mga sinabing hindi totoo, meron pong consequences yan. Kasi po under oath. Pag hindi ka under oath, wala pong consequences. Sarili mo lang ang iniimposan mo ng iyong condition. So ang amin po, sir, yun lang po talaga. Para lang po mag-verify namin na totoo ang inyong sinasabi, mag-execute po kayo ng affidavit.
In closing po, sir, nagpapasalamat po kami sa aming mga supporters na kahit ano pong ibato nila ay talaga pong naniniwala pa rin sila sa kredibilidad ni Mayor Duterte. Uulitin po namin, sir, wala pong 200 million peso account si Mayor Duterte. Bubuksan po niya ang kanyang bank account basta po mag-sign ng affidavit si Senator Trillanes. Okay, so ito lang po, Attorney Paula, ito pa lang, ang akin lang po, just a question lang, yung binanggit nung una nila Senator Cayetano tsaka ni Mayor Digong na waiver na ipinakita pa ho sa publiko, ano hong klaseng waiver yun, ma'am? It is a general waiver to be used by the Central Bank of the Philippines. Ngayon po, kung meron pong ganyang investigasyon, hindi naman, kasi wala pong general form ang waivers nag-iiba-iba po yan. Depende ko anong purpose. So, nung time na yon, general pa lang po yun because it is a general purpose of inquiry. Ngayon po, dahil po meron silang akusasyon, hindi naman po namin alam na kailangan pala na they require specific. Sige po, mag-ano po kami, mag-oblige kami, we will execute the waiver, pero sana po, let us put legal basis on your claim. Mag-execute po kayo ng affidavit para po alam namin na talagang pinaninindigan nyo at nagsumusumpa kayo sa ilalim ng